Magandang gabi na po sa inyo. Magandang gabi po. Hapon pa lang. Magandang hapon sa inyo. Palakpakan po natin ang malakas sa Panginoon. Kumusta na po kayo? Kumusta po yung pakaramdam nang nalaman mo na mahal ka ng Diyos? Kumusta po ang pakiramdam na nalaman mong ligtas ka dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo? Di ba ang sarap ng feeling? Sabihin nyo nga, ang sarap ng feeling. Ang sarap ng feeling. Kumusta naman yung kanina nabaptize ka ng mahal ng banal na Espiritu Santo? Di ba ang sarap? Di ba ang sarap ng pakiramdam? Parang ang gaan ng pakiramdam natin ngayon. Amen? Amen. Pero hindi dyan matatapos lahat. Hindi dyan matatapos lahat. Ang tanong, nakapag-desisyon ka na ba? Nakapag-desisyon na ba tayo para magbago yung buhay natin? Nakapag-desisyon ka na ba para sumunod kay Kristo? Kung nakapag-desisyon ka na, hayaan niyo pong tulungan kayo ng community na ito. Hayaan niyo pong tulungan namin kayo. Paano lalago ng ating pananampalataya? How we grow our faith? Tingnan niyo yung nasa dibdib niyo. Yan. Ang nakasulat, Sister Gemma, Sister Melanie, Sister Belen, Sister Rosita, si Brother Jimmy, ako po, si Brother Bong. No? Pag sinabing brother and sister, ang unang pumapasok sa atin, tayo ay magkakapatid. Amen. 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 We are brother and sister in Christ. Pag naging brother and sister in Christ tayo, nagkakaroon tayo ng pagkapantay-pantay. Amen? Amen. Nagkakaroon tayo ng pagkapantay-pantay dahil kay Jesus. No? At tayo, katulad ni Jesus, ay nagiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos sa langit. Amen? Amen. Amen. Pag sinabing mana, tagapagmana, mana, ano ang unang pumapasok sa isip mo, sister? Sister, mayaman ako, kayamanan. Diba? May mamanahin tayong kayamanan. Ano pa? Sister, uksan, pera. No? Magpamana ka ng pera. Sister Rosita. Katalinuhan. O ano pa yung mga mana? Kayamanan, ginto, bahay, lupa. No? Ay doon yung mga material na bagay na pwede natin manahin dito. Amen? Pero higit pa yan, yung kayang ibigay ng Ama natin nasa langit. Amen? Higit pa doon sa mga bagay na material na yon, ang kayang ibigay ng Amang nasa langit. Pero hindi ganun kadali yun. Kailangan meron tayong gawin. Diba? Kailangan meron tayong gawin. No? Kailangan lumago ang ating pananampalataya. Ito po yung sabi ni Apostol San Pedro sa ikalawang Pedro, verse 18. Magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at pagkakilala sa ating Panginoong at tagapagligtas na si Jesucristo. Kailangan daw natin magpatuloy sa kabutihan. Amen? Para patuloy tayong lumago. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pero napakahirap nga nun. Ang
Maglago kay Kristo ay hindi madali. Kailangan natin maghanap buhay. Amen? Kailangan natin magtrabaho para may magpakain tayo sa ating pamilya. Kailangan natin magtrabaho kasi may babayaran tayong upa ng bahay. May mga bills tayong babayaran. May kuryente, may tubig. No? Lahat kailangan natin yan. Kaya hindi tayo pwede tumigil. O paano tayo pag magpapatuloy kung masakit ang ating pakiramdam? Kung meron tayong karamdaman? O paano tayo magpapatuloy kung marami tayong utang? O paano tayo magpapatuloy kung marami tayong hinanain? Yung maraming bawal sa ating nagawin. Mahirap magpatuloy sa Diyos. Kung marami kang dalahin sa buhay, amen? Sino dito walang problema? Sino? Sino? Wala. Napakahirap problema. Napakahirap sumunod. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, sabi ni Jesus, pag ganun yung nangyayari sa'yo, Agos. Sabi ni Jesus, masdan mo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man. Nung hindi man o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit hindi sila pinababayaan ng Diyos. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Mother Pong! Oh! Mother Pong, hindi naman kami mga ibon eh. Tao kami. Hindi kami ibon na tutuka-tuka lang dyan sa puno, makakakain na. Totoo po yun. Kaya ang sabi ng Diyos, masdan mo. Tingnan ninyo ang mga bulaklak. Kung paano sila lumalago, hindi sila nagtatrabaho. Ni humahabi man. Ngunit, kahit, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kanyang karangalan ay hindi nakapagsuot ng katulad ng isang bulaklak. Amen? Brother Pong, hindi naman kami bulaklak. Ang nais lang natin sabihin sa atin ng ating Panginoon, huwag kayong mapapadisa sa anumang inyong kakainin, sa anumang inyong isusuot. Batid ng amang nasa langit kung ano ang kailangan nyo. Alam ng Ama natin kung ano ang pangangailangan natin ngayon. So ano yung kailangan natin gawin? Para ibigay sa atin ng Amang nasa langit yun. Sabi ni Jesus, hanapin nyo muna ang kaharian, ang kanyang kaharian, ang kanyang kapiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Pag nakita mo, sister, kahit malabo ang iyong mata, pag nakita mo yung kaharian ng Diyos, hanapin mo yung kapiran niya. So dapat pala hanapin natin yung kapiran at kaharian ng Diyos. Pagkatapos no, kapag nahanap natin yun, yung mga problema mo, yung mga dalahin natin, mas madali natin makakaya. Sabi nga ni Ate Agnes kanina, magaan yung pamatok ng Diyos. Nandiyan pa rin yan. Nandiyan pa rin yung problema. Nandiyan pa rin yung mga alalahanin. Nandiyan pa rin yan, hindi mawawala yan. Pero mas magaan mong mapubuhat. Mas magaan mong madadala. Palakpakan po natin ang malakas sa ating. Kanina po, habang tayo'y nanananghalian, meron pong video na play. Alam ko hindi nyo pinanood. Ako din eh. Na? Yung video pong yun ay patotoo ng aming kapatid na si Sister Remy. Kasi po, sa community namin, na magiging community nyo, amen? Amen! Laksan nyo, amen? Sabi mo yan ha. Tandaan mo, sister, yung pagsasabi ng amen ay nangangahulugan ng pagsang-ayon. Amen? Magiging community mo rin ha. Amen. Malakpan mo natin natin. Panginoon. Meron po kaming YouTube channel. High-tech na po kami, nasa YouTube yun. No, yung top niya. Sa akin, konti lang yung views. Mas madami yun sa kanila. Ano po?
libong buhay. Binasi po namin yon sa ating patron na sa Lagay sa Luis. No? Kung meron ako 1,000 buhay, sa iyo ko lamang iaalay. No? Ganun din yung kwento ng bawat isa. Si Sister Renny, yung napakinggan ko po kanina. Si Sister Renny po, alam niyo, sinalagay yung kanyang bahay para magkaroon ng negosyo. Kanya lang, yung pinagsanaan ng bahay, nalugi. Naligi yung negosyo. Wala naman naniniwala sa kanyang mga kapitbahay niya, matatutubos na pa yung kanilang bahay. Napakahirap po nun. No? Ang ginawa niya, bumalik siya dito sa Nabotas. Tapos, nagtinda siya ng mga kung ano-ano. Bigyan ko kanila, pakichicharon, tinitinday mo. Tapos, natutulog na lang siya sa jeep. No? Natutulog siya sa jeep. Yung jeep, makakatulog lang siya pag pumasada na. Ay, pag bumarahin na. Tapos, madaling araw, bago pumasada yung jeep, dapat wala na sila doon. Doon siya natutulog. No? Nagtitinda siya, nangangamuha siya, naglalabas siya. Para lang makaipon. No? Alam niya mga kapatid, sa pagtutulungan nilang mag-anak, no, yung kanyang mga anak, siya, unti-unti natubos nila yung kanyang bahay. No, sa tulong at habag ng ating Panginoon. Para pakagawa natin ang ating Panginoon. Si Sister March, nagkaroon po siya ng breast cancer. No, yung kwento niya, nagkaroon po siya ng breast cancer. Napakahirap po sa isang ina na magkaroon ng ganong karamdaman. Kahit anong karamdaman eh. Wala na yun. Alam mo may breast cancer ka at alam mo posible kang mamatay. At the same time, meron kang mga maliliit na anak. Ang ginagawa nila, tuwing siya rin nagpapacheck up ng kanyang brother husband, which is si Brother Wally, no, na minister po natin, tumutuloy po sila ng Adoration Chapel. No, patuloy na gano'n, tuloy magpapacheck up sila, diretso sila ng Adoration Chapel. Alam niyo kung ano nangyari? Nilusaw ng Panginoon yung cancer. Palakpakan mo natin. The story of 1,000 lives. Alam niyo, tuwing may panahon, may pagkakataon na ganito. Seminar, retreat, collection, mga formation, natutuwa po. Natutuwa ako kapag binibigyan po ako ng nilibig. Nakasulat ko dyan, Brother Bong. Alam niyo bakit ako natutuwa? Kasi, bago ako naging Brother Bong, ang tawag sa akin ay, Bong! Buang! Bong! Buang! Anong ibig sabihin ng buang? Sira ulo. Para po kasi ang sira ulo. No? Ang nais ko lang naman ay konting atensyon at pagmamahal. Ano ang nais ko? Atensyon at pagmamahal. Ayun lang po ang nais ko. Lumaki po kami magkakapatid. Parehong may trabaho si nanay at si tatay. Papasok sila ng trabaho, kami, tulog pa. Pag-uwi nila ng bahay, kami, tulog na. So, kulang yung panahon na naibibigay nila sa amin. Mas lumala na yun. Kasi, nakalipat pa kami ng Pampanga. No, nakalipat po kami ng Pampanga. At doon, nagkaroon po ko ng hobbies. Alam niyo, anong hobbies ko? Uminom. Magsugal. Makipagsuntukan. Katulad na sabi ni Sister Belen, may tumitig lang sa akin. May titig na ganito. May tumitig lang sa akin, makipagsuntukan na ako. Pag meron akong hindi nakinig na maganda, kahit kaibigan ko, makikipagsuntukan ako. No? Tapos po, yung po ang umibig. First love. First love never dies. Hallelujah. No? Tapos tinatukoy yung pangalan. Tinatukoy yung pangalan ng girlfriend ko. Tinatukoy dito. Diba?
pagkalipas ng ilang taon, hiniwalayan ako. May boyfriend na iba. May sakit. Ang gusto ko lang naman, konting atensyon at pagmamahal. May sakit. Unang pag-ibig, pinagpalit yung buwan. Na? Ang ginawa ko, alam niyo, nag-level up yung habits ko. Kung manginginom ako, naging mas manginginom ako. Naging mas sigurul ako. Naging mas masagulero ko. Naging mas bungang ako. Diba? Yung tato na ibinignasin ng pangalan ng girlfriend ko, sinunog ko. Ang sakit. Palay mo, pasukin mo ba naman na sigarilyo yung tato? Balat mo. Sinunog ko. Tapos nagdagdag pa ako. Diba? Nung araw yung tato, hindi arch. Pag tato, galing kang preso. Sinunog ko. Ang nais ko lang naman ay Konting atensyon at pagmamahal. tapos bumalik po kami dito sa Nabotas. Meron na naman po akong napusukan. No? Napusukan na naman po ako. Sayap sa tonto. Tapos, naging kami. Paglipas ng isang linggo, hindi na kami. Ako lang ang nakakaalam na girlfriend ko siya. Isa din mo pag-ibig. No? Kulang, kilala lahat nila yun. Kung namumuli-muli, pagtatawanan ako ng mga kaibigan. Ako lang yung nakakaalam na kami. Tapos po, habang nagtotong it's ako, doon sa Looban, sa tapat ng bahay nila Brother Omar, nagkagayaan po yung mga tropa namin na umatiin ng prayer meeting. No? Charismatic. Eh, nagustuhan ko yung charismatic. Diba? Charismatic na po ako, mabait na po ako. Magkaka-girlfriend na ako. Tapos may naligawan ako. Charismatic. Hindi ko sasabihin na charismatic din, ha? Alam niyo ang nangyari? Binastad ako! Hindi ako pinaporma para akong bawang na dinigdig at tinurog na parang paminta. Hindi pa ako nakaka-first place. Gusto ko lang naman ito. Atensyon. Pagmamahal. Saka nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Hindi po yun yung naging dahilan para tumigil ako sa paglilingkod sa Panginoon. Palampakan po natin yung Panginoon. So nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Naging bahagi ng Parish Youth Ministry. Si Todis ang coordinator namin noon. Naging choir, napilit choir. Tapos, naging bahagi ng Teatro San Lorenzo. No? Kung alam niyo po yung mga nag-aano pag mahal na araw. So, naging bahagi doon. Naging bahagi po ako ng Teatro San Lorenzo. Hanggang sa makilala ko yung taong magmamahal sa akin. No? Pangatlo na to. Hindi nakilala ko yung taong magmamahal sa akin. At ang sarap. Ang sarap ng pakiramdam nang may mahal ka. Mahal ka rin. Diba, sister? Hindi, ang sarap ng pakiramdam may nagmamahal sa'yo. Lalo't higit kung kasama mo siyang naglilingkod. Amen? Amen? So tumagal ko yung relationship ko habang ng 2 taon. Kaya lang, ang daya ni Lord, pinaghiwalayin niyo kami. No? Dais ko lang naman ay konting atensyon At at pagmamahal. pagmamahal. Ang sakit. No, ang sakit. Pinakamasakit at pakiramdam na paghihiwalayin na nanasan ko ng panahon na yun. Tapos, pero doon po ako naging, nung makarecover ako, doon, naging
ginamit ako ng gusto ng Panginoon. No? Tapos, ito po kami ng activities. Sabi sa akin ng isang brother, kuya pong, gawa tayo ng activities ngayon, Valentine's. Sige, sabi ko, gawa tayo acoustic Valentine's. So, ngayon, may kaming bagong miyembro. So, acoustic Valentine's, kami isang bagong miyembro, madalas ko siyang nakikita may hawak na. Noong meron dyan sa youth center, nung araw meron dyan hinuhulugan ng pag-iwan o card, PLDT. No, meron dyan noon. Tapos nakikita ko siya madalas doon, tumatawag siya. I assume na boyfriend niya yung madalas niyang kausap. Tapos yung naano na yung activities, sabi ko sa kanya, isama mo yung boyfriend mo pagdating ng activities natin. Kasi for Valentine's yun, isama mo yung boyfriend mo. Kumiti lang siya. Tapos dumating na yung araw ng activities dyan sa may kiosk ko. Ngayon dyan sa meron. Maganda. Romantic yung may ilaw, may konting kainan, may tumutugtog ng gitara, tapos kami lang yung kumakanta. Tapos, nakita ko siya sa may isang sulok, nilapitan ko. Sabi ko sa kanya, nasaan na yung boyfriend mo, ba't hindi mo kasama? Lumiti ng uli siya. Sabi niya, hinahanap ko yung boyfriend ko, ikaw ka hindi mo kasama. No? Sabi ko sa kanya, nandito siya. Kasama natin ngayon, nandito siya. Mamaya, ipapakilala ko sa iyo. Tapos, dumating na yung point na kakanta ko. Sabi ko doon, kanina may kausap ako. Hindi na usakapan, parang katulad dito. Kanina may kausap ako. Sabi ko, tinanong siya sa akin kung nasaan yung girlfriend ko. Sabi ko, nandito siya. Kasama natin. Tapos tumanda na po ako, kinanta ko po yung paborito kanta ng girlfriend ko. Pagmasdan, unti-unti nang pumapatak sa mga halaman, mga bulaklak. Pagmasdan ang galing, unti-unti nang bumabalo sa buong paligid ko. Kasabay ng ulan, bumubuhos ng ganda. Kasabay din ang hangin kumakanta. Sa mga pagtawa, sa tingin ng isipan. Alam niya mga kapatid, nagulat siya. Kasi habang kumakanta ako, dahil kami nag-iiyakan. Bakit kami, bawat isang yan, hindi ko na nag-iiyakan. Kasi, inumahan ko yung girlfriend ko naman. Nakita ako din, katulad dito agad is, kung paano unti-unti nahina yung babaeng mahina. Kung paano hindi na siya nakakapagsalita. Hindi na siya nakakatawa. Nandun ako sa ICU. Nakita mo yung babaeng sa lagutan ng nila. Pakasakit. Pakasakit yung pakiramdam ang nawawalan ka ng mahal mo sa buhay. Yung nahanap mo na yung magbibigay sa iyo ng atensyon at pagmamahal. Tapos kukunin mo. Yung pong mga experience na to, yung mga kabimuan na naranasan ko, ayun yung nagpatatag sa akin upang magpatuloy, upang lumago
sa pananampalatayang meron ako ngayon. Amen. May mga dahilan ang Diyos sa mga pagsubok na nararamdaman natin, naranasan natin, upang tayo'y magpatuloy. Amen. Ngayon po, meron na po akong 3 anak. Meron po akong isang asawa. Puno na po ako ng atensyon at pagmamahal. Tatay, change my diaper. Tatay, what is our breakfast? Tatay, I have assignment. Mahal! Yung labada, naisampay mo na ba? Nakapaglubat ka na ba ng pinggan, mahal? Kanina bago ako pumunta dito, nagluto muna ako ng ulam sa spaghetti para may almusal tanghalian at hapunan na sila. Punong-puno na po ko ng pagmamahal. Palakpakan po natin. How we grow in our faith. Sa community po, sa charismatic, natural na yung meron mga sharing. At sa pagkakataon na to, paano ba tayo lalago sa Panginoon? I-share ko lang din po sa inyo. No? I-share ko lang din po sa iyo. Sa dalawang pinakamahalagang utos. Okay? Ano daw ba ang pinakamahalagang utos? Ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, at ng buong mong pag-iisip buo. Amen? At ano naman ang ikalawa? Bigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mula sa dalawang utos na yan, ayan ko yung gusto kong i-share na sa inyo para sa paglago na nais natin. Amen? Amen. Amen. Okay, amen? Amen. Okay. Lumago sa iyong sarili. Una, dapat pala lumago tayo sa ating sarili. Ito ay personal na relasyon natin sa Diyos. Ang susunod, lumago sa iyong sambahayan. Pagsasaayos ng ating kalagayan bilang magulang o anak, dapat lumago tayo sa ating bahay mismo. No? Next, lumago kasama ang iyong kapwa, paglilingkod at pakikipagkapwa tao. So, ayan yung tatlong tatlong pamamaraan upang pagpatuloy tayo sa paglago sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Next, lumago sa iyong sarili. Growth within yourself. Sabi sa kalawang Korinto, sinabi namin kanina ni Brother Aris, kaya ang sino mang nakipagsa kay Kristo ay isa ng dating bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. No? Siya ay bago na. Pero ganun po ba kadali yun? There is no instant changes. Walang bigla ang pagbabago. Pero may instant decision. No? Instant decision. Walang bigla ang pagbabago. Nung tinawag ng ating Panginoong sa Kristo, yung kanyang alagad, yung kanyang naging alagad, sabi niya, sumunod kayo sa akin. Amen. Tapos binaba ni Pedro, ni Juan at Santiago, tama ba? Yung lambat nila, sumunod kay Kristo. Meron bang pagbabago agad sa kanila? Wala. Pero meron silang agad na decision. Meron silang instant na decision. Binitawan nila yung lambat at sumunod kay Jesus. Doon unti-unting nagkaroon ng pagbabago. Personal na relasyon sa Diyos. Una, sabi ko, pagbabago sa ating sarili. Personal. Nasa iyo lang yan. No? Kung nais mong magbago, ikaw yung mag-desisyon yan. Hindi ko maibibigay sa iyo. Diba? Hindi ko masasabi sa iyo, kahit anong sabihin ko dito, hanggang hindi ka
makapag-desisyon personal sa buhay mo, napakipag-ugnayan sa Diyos, hindi ka magbabago. Amen? No? Pero kung magdidesisyon ka, ano gagawin mo? Personal sa sarili mo. At ang unang connection natin sa Diyos ay panalangin. Dapat magkaroon ng panalangin sa buhay natin. Dapat meron tayong personal na kaugnayan sa Diyos. Pagkatapos nun, meron yung pagbabago sa buhay mo. Kung dati, katulad ko, umiinom ng alak, babawasan mo yan. Unti-unti. Amen? Kailangan, kasi ito yung katawan natin, ay templo ng Espiritu Santo. Dapat laging malinis ito. Unti-unti, babawasan mo. Kung dati, nakikita ka nakipag-inuman sa daan, pwede ngayon, sige, inom ka. Inom ka sa bahay mo. Na may pagkwentuhan ka sa misis mo. Ano na, kamusta na ba yung mga anak natin? Kamusta na ba yung anak? Doon, unti-unti, nababago yung personal na ano natin sa Diyos. Amen? Tandaan mo ito, mga kapatid. Kung aalisin mo yung mga bisyo, yung pag-inom, paninigarilyo, yung mga bagay na ganyan sa buhay natin, hindi yan, lahat yan, no? Lahat yan para sa ikabubuti mo. Amen? Lahat yan para sa ikabubuti mo. Lahat ng aalisin mo sa buhay. Lahat ng idadagdag mo yung panalangin, para yan sa pamilya mo. Ngayon, yung aalisin mo, para yan sa'yo. Palakpakan po natin mo yan ang Panginoon. Next, paglago sa ating sambayanan. Go within our family. Sa Gawa 15:32, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maniligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Amen. There is no instant changes. Walang instant na pagbabago, pero may instant action. So, nagkaroon ka na ng personal na kipag-ugnayan sa Diyos. Personal na pagbabago. Dapat to makita ng pamilya mo. Kasi, kapag nakita ng anak mo, ng asawa mo, na mayroong pagbabago sa buhay mo, magkakaroon ito ng epekto sa kanila. Amen? Amen. Nung mamamanifest kayo, makikita nila, bakit ganito si tatay? No? Ang pinakauna natin gawin, pinaka-importante sa lahat, magbigay tayo ng panahon sa kanila. Magbigay tayo ng panahon. Napaka-importante po, lalo na sa panahon ngayon, yung sama-sama man lang tayo kumakain. Diba? Sa hapagkainan. Yung po yung isang bagay na hindi ko inaalis sa pamilya ko. No? Andarin mo na ako! Basta't magdarasal tayo pagkakain. Hindi ako under. Alam ganun. Understanding. Thank you for helping me, Mother. No. Quality time. Yung anak ngayon, naka-cellphone. Yung isa pang anak, naka-cellphone yun. Ikaw, naka-cellphone. Nawawala na po tayo ng panahon sa isa't isa. Dapat magpapili tayo ng panahon sa isa't isa. Kung dati, hindi kayo nagsisimba pamilya, umpisahan nyo. Kahit minsan na isa-isang buwan. No, yung sama-sama pamilya kayo, hanggang masasanay na. No, magiging ito yung linggo na, nagsisimba tayo. No, napaka-importante po nun. Kasi ngayon, mas naiintindihan na natin yung misa. Amen? E bakit? Kasi charismatic kami. Para makabu natin ang Panginoon. Di ba, Sister Dailin, charismatic ka na? No? Naintindihan natin yung misa. Gusto pa maintindihan yung iba? Ito yung Friday po. Sino po dito ang chismosa? Chismoso! Yung mga Catholics, maamin. Na, alam niyo po, bawasan din po natin yung chismo.
gamitin natin yung ating dila sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo bakit? Yung chismis ang ating ipinahayag lagi. Alam niyo yung susok? Susok. Yung isdale, no? Meron siyang ipin. Ilan? Dalawa. Meron daw dalawang ipin ang susok. Ang ipin po ng susok ay 14,000. Yung kinakain mong susok na niluto mo sa gata, meron 14,000 to 20,000 na ipin. Buti, hindi kayo kinagat. Hindi ko nabigat. At lahat yun, nakalagay sa kanyang dila. No? Ginagamit niya yun doon sa unti-unting pagbutas ng halimbawa ng bakawan, ng bato, unti-unti niya pong ginagawa yun. Katulad ng chismis. Nakakasira unti-unti. Kaya dapat yung ating dila, yung ating bibig, sinasabi natin na, praise the Lord! Hallelujah! God is good! Palapakan mo natin ang ating Panginoon. Lumago kasama ng iyong kapwa. Go within your community. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Huwag natin kakaligtaan dumalo sa prayer meeting ng San Lorenzo Catholic Charismatic Community. Ayun nakasulat, tama? Sa ating pagtitipon. Palakasin din natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. If there are change in you, share it. Kung merong pagbabago sa buhay mo ngayon, ibahagi mo. Amen. At sana mga kapatid, kung magdidesisyon kayong magbago at sumunod sa ating Panginoon, sama po kayo sa amin. Sama po kayo sa community na to. Sinabi ko na po kanina, hindi po ito organisasyon. Ito po ay community. No? Kahit ano pa pong organisasyon tayo, dito sa Charismatic is a community. Nakakapagpahayag tayo na ibabahagi natin ang ating sarili. Nasasabi natin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Nasasabi din natin yung mga problema natin sa ating pamilya. No? Yung mga suliranin natin, isi-share natin sa community. Yung napaka-importante po yun sa buhay natin ngayon. Yung meron kang mapagsasabihan. Yung kaya mong itaas yung kamay mo at pagpuli sa Panginoon. Napaka-importante po yun. Ito po ang aming core values. Ay, ang aming vision and mission. Hango din po ito sa dakilang utos. No? Sa dalawang dakilang utos. Ano pinakamahalagang utos? Kami po ang San Lorenzo Catholic Charismatic Community ay ipinagdiriwang ang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok upang maging inspirasyon sa buhay at paglilingkod. Hawak kaming dumadalangin na maipahayag ang karangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo kasama si Maria upang ang aming pananampalataya ay lumago at magkabunga tungo sa isang libong buhay. Ayan po ang aming layunin. Ipagdiwang, katulad ng sitwasyon na ito po ay isang pagdiriwang. This is a celebration of life. Yung misa po ay isang celebration. Yung mga pagtitipon na ganito ay pagdiriwang sa kabutihan loob ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kahit pa may mga pagsubok tayo
tayong nararanasan sa buhay, ito ay nagiging inspirasyon natin. We have this community na ma-inspired pa rin. Kahit na ano kabigat yung nararanasan mo. No? Sister Guy po, namatay ng anak. Hindi lang basta namatay. Pinatay yung kanyang anak. Pinagsasaksak, pinagtulungan. Nung nandun po ako, nagkaano po kami ng prayer service. Sabi ko, ang sakit. Basta may pinagpagramdam. Doon kami, tumadami kay Sister Kay. Kahit si Sister Kay nakangiti lang. Doon ang katatag ng sister namin na ito. Kaya best friend sila nilaksan eh. Hawak kamay kaming dumadalangin. Hawak kamay. Kung may pagsubok kayo nararamdaman, kung meron tayo mga suliranin nararamdaman, yung community yayakapin ka. Yung community pagdarasal ka. Yung community sasamahan ka. No? Hindi ka nga lang mabibigyan ng pera. Wala kami nun. Mahirap lang yung community. Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung may kasama kang nananalangin. Sapagkat ang panalangin sabay-sabay ay malakas. Hindi na ng Diyos yan. Palakpan ko natin ng malakas sa Panginoon. Maipahayag kung ganit natin kamahalin Diyos, napaka-importante. No? Para kanino? Para ba sa Diyos yun? Hindi. Para din sa atin. No? Yung pagpupuri natin sa Diyos, para din sa atin yun. Dahil nung tinabulutan tayo ng Diyos. Pero hindi po doon natatapos ang lahat. Pag naintindihan na po natin lahat, it's about time to see. Kailangan din tayo ay magtanim. No? Kaya yung community patuloy ito. No? Yung nararanasan, yung nakita nyo na tumayo dito, si Brother Luis na dati kalmusisiw, no? Si Brother Pat, Sister Pat at si Brother Aris ng mga Jejemon. Diba? Tumatayo na po dito sa harapan. Nagpapatotoo at ngayon nagbigay pa ng panayam sa atin. No? Darating po yung gano'n pagkakataon sa bawat isa sa atin. Kung patuloy tayong lumalago sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Ito po ang aming prayer meeting. At ito po yung logo namin. No? Papasukin po natin yung banal ito sa ating puso at pagliwanagin iyan. Tuwing second Friday po, meron po kaming family day. No? Kami po dito, kami pamilya. Nakabuo po kami ng isang, sabi nung walang isang brother, si Brother George kanina, sabi niya, dapat ma-discern nyo kung ano yung meron yung community nyo. Kung ano yung gift ng community nyo. Nakita po namin na ang gift ng community na ito ay para sa bawat pamilya. Kailangan palakasin natin, no, yung pamilya natin. No? At gagawin yun, magtutulong-tulungan po tayo. Dito pa si Brother, Sister Guy, kasama niya po yun si Brother Wally, Mr. Mark, pati yung mga anak. Si Ate Agnes po, lahat ng kanyang anak nandito. Nakakasama natin. Pati na si Aris. No? Pati yung nakikianak si Roxanne. No? Ako po, yung pamilya ko, paminsan-minsan nasasama. Si Sister Jean, kasama ng kanya niya, nandito, pati yung niyang brother house ka, nandito po. Kaya nakita namin, nandito pala kumikilos yung Panginoong sa Kristo. Yung kami dinadala, no, yung pagpapatatag ng pamilya. Ginawa po namin, nilagay po namin sa prayer meeting yan. Ang tamang pinag-uusapan lang po dyan, ay tungkol sa pamilya. Paano palalakasin ang pamilya. Amen? Amen? Amen. Parang mo natin.
Doon po kami nagtutulong-tulungan. Tapos, pag third Friday, meron po kami Bible sharing and UP. Gusto namin palalimin, no, yung kaalaman ng bawat isa sa salita ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. No? Hindi lang dapat yung isa, ako lang, si Ate Agnes lang, yung bawat kailangan, pati kayo, malaman namin kung ano yung pagkaunawa niyo. Pag nalaman namin yun, ibabahagi naman namin kung ano yung aming pagkaunawa. Amen? Doon nagtututo tayo. Hindi doon natin pinagkakait yung kaalaman. Ano ba sinabi ni Father na si-share natin doon? Diba? Amen? Tapos sabi, for Friday po, youth perspective, yung pananaw naman ng kabataan, kasi dapat bigyan natin ng pagkakataon yung kabataan. No? Kung noon hindi kami nagtiwala kay Luis, kay Aris, kay Pat, kay Alex, no? Wala na po itong community na ito. Lumubog na po ito. Kasi nung nangawala kami, sila yung nagpatuloy. No? Sila yung nagpatuloy. Amen. Tapos, yung Good Friday po, kung meron, nagkakaroon po ng healing. Kung may sakit ka, kung meron po nakakamdaman, sakit sa katawan, sakit sa spiritual, sakit bulsa, no? Pinagdarasal po natin. Kasi may mga pangailangan tayo. Minsan po, meron din nagtatakgan, nagbibigay ng panayan, nagbibigay ng healing. No? Yan po yung aming community. Ayan po yung ino-offer namin sa inyo. No? Ito po kami, brother, sister, ito po yung aming community. Simple lang po ito. Nagagawa lang namin yung mga bagay na ito sa pagtutulungan at dahil sa pag-ibig sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pangalaman. Paano mo nakikita ang Diyos sa iyo? Paano mo siya dinadakila? Amen? Ano yung gusto mong sabihin sa Kanya? Diba? Napapuri. No? Minamahal kita o Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba kita. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Alpha at Omega. Marami pong pangyarihan. Nandito po ako ngayon. Sa harapan ng aking mga kapatid. Diyos, meron po silang nais sabihin sa inyo. Meron po silang mga pangailangan na nais idulog sa inyo. Ikaw po yung bahala sa kanila. Pakinggan mo po ang kanilang panalangin.
hindi makapagtanim. Wow, Diyos, hindi namin mapabayaan yung mga taong ito. Kasi dinasal po namin sila sa iyo. Hiningin namin sila sa iyo, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan kung ano man po yung mga problema ang dumating sa kanila, Panginoon. Huwag niyo silang bibitawan. Lagi mo pa silang yakapin. At kung maisip nila, O Diyos, community na ito, ikaw po yung magdalas mo sa kanila sa Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hawak-hawak po tayo ng mga mawipula niya Ama namin. Tayo pong lahat
Lagi sa